5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan, subong nga Lunes, wala pagid natapos nga aganan flyover sa Pavia, Iloilo, kag Iloilo Sunset Boulevard sa Iloilo City, gin-inspeksyon sa DPWH Secretary. DPWH Secretary Vince Dizon na akig sa pagka-delay sa ginakabig palpak, kag wala pa natapos nga aganan flyover project sa Pavia, Iloilo. Mag-asawa na kuhaan sang 65 kapanid nga ginasuspetsahan peke nga 1,000 peso bills sa Kalibo, Aklan. 15 kabalay na sunog sa San Juan, Molo. Samtang 2 pagid kabalay na sunog man sa Barangay Baldoza, La Paz. Inaugurasyon sa Antique Airport Development Project sa San Jose, Antique, ginpangunahan ni PBBM. Kag ginalauman nga pagdagsa sa mga foreign tourists sa Iloilo City sa Dinagyang Festival 2026, ginapanghandaan na sang LGU. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, aganan flyover, ginbisitahan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sekretaryo nagpabutyag sang kainit sa wala pa natapos nga proyekto. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nakakainis. Diba? Ang problema, I see this everywhere. Just last weekend, nasa Bicol ako, yung Maharlika Highway, yung Andaya Highway, ang daming ganito. Makailinit. Ini ang impresyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa nakita ng sitwasyon sang wala pa sa gihapon natapos nga aganan flyover project sa Pavia, Iloilo. Kaina sa aga, nag-abot ang sekretaryo para personal nga makita ng proyekto. Kadungan sini, iyagin pahayag nga matapos gid ang proyekto antes magtakop ang tuig 2026 bilang pamaskwa ni Presidente Bongbong Marcos sa mga Ilonggo. Apang ginpasiguro sa sekretaryo nga investigaran gid ang kabangdanan sang pagka-delay sini. We will get there. No? We will investigate this, including ungka, hindi lang yung aganan. No? But in the meantime, habang ongoing yon, we will have to finish this safe. Tuig 2020 sang ginsuguran ng proyekto. Tuig 2022 sang inang ginsuspender tungod na talupangdan nga nagausmod ang pundasyon. Ini ang may original nga budget nga masobra 500 million pesos. Tungod sa mga intervention nga ginpatuman sang DPWH, naglabot sa 1 kabilyon ang budget sini. Isa sa mga ginhimo sa proyekto ang jet grouting nga sa 21 ka mga haligi. Duha pa lang ang natapos. Magakuha pa sa second opinion ang ahensya sa pagpadayon sa proyekto. Apang ginalantaw nga inang liwat magasugod sa bulan sang Pebrero. Sa mga propiedad nga nalaksam sang proyekto nga wala pa nabayran, hindi na ini problema bangod may budget na sunod sa sekretaryo. Ginbisitahan man ni Dizon ang buhang flyover kung sa diin may natalupangdan nga pagkabukas ng semento sa idalom sang slab sini. Gilayon sini ginmando ang repair pagkatapos gid sang Dinagyang Festival. Ginmanduan man sini ang DPWH 6 nga usisaon ang kahimtangan sa flyover. Depende sa assessment, mabilis na rin ang ayusin. Maybe a month or so lang siguro. Pero pinapacheck ko na rin yung ibang segments. Baka may failure. Sa pihak sa mga problema nga nagsumalang sa sekretaryo sa ipagabot, gindayaw naman sini ang Iloilo Sunset Boulevard nga isa sa iyagin pangbisitahan. Kadungan sini ang pangako nga tapuson ang proyekto subong nga tuig. Lakip na ang pagbayad sa mga right of way. Kinocommit natin na matatapos na natin itong buong ito hanggang sa R1 Bypass Road this year. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo ginya salamat. PDL Pilason, sang ginbuno, sang iya pareho man lang ang PDL sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Baguio City. Yaring balita nga itong gintotoka. Nakaagom sang 12 kabuno sa dughan, likod kag iban pangabahin sang lawas ang 53 anyos nga PDL sa sulod sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Baguio City. Suno sa otoridad,
ginbuno ini sang kasubo nga mga PDL. Madugay na nga may konflikto sa tunga sang biktima kag sang grupo sang mga suspect. Apang sang January 17, nag-umpisang komisyon matapos ginkwestiyon sang biktima ang sistema sa paggamit sang coupon sa baylo sang items nga luyag baklon sa jail commissary. Magluwas diri, ginalantaw nga may ginbaisan pagid sila na hanungod sa kwarta. It was regarding sa mga pera nila. Dahil sa may daw sila sa pera, alitan. Wala na, naghatag pa sang dugang nga detalye ang assistant jail warden sa motibo sang kinagamo. Ginibisigaran kung paano nakalusot ang improvised ice pick nga gingamit sa mga suspect sa pagbuno sa biktima. Initially, we have 4 na transfer namin temporarily sa general population para makaiwas sa further incidents kasi one incident could lead to another. Then it's a rabbit hole. Bangod sa insidente, gitunaan nga ipatuman ang cashless system. With the cashless system nga gina-implement subong, at least ang mga muni mga bagay will be erased. Padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima. Sa tion nga makagwa na ini, sa pulon ini, kag ang iya legal representative. Angon, sa pagpasaka sang nagkakaigo nga reklamo, batok sa mga suspect. Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mag-asawa arestado matapos makuhaan sang 65 kapanid sang peke nga 1,000 peso bills sa Kalibo, Aklan. Si John Sala nakatutok. Nadakpan sa kapulisan ang ining nga mag-asawa samtang ginapatuman ng inspeksyon sa pedestrian screening area sa Kalibo, Aklan, kadungan sang Ati-Atian Festival 2026. Ini matapos na recover sa sulod sa ilasling bag ang 65 kapanid sang ginapatian peke nga 1,000 peso bill. Depensa sang lalaki. Ginhatag kuno sa iyang among mga kwarta bilang lango-lango lang sang pagsugalaw sa bagong tuig kag ginsulod niya ini sa sling bag. Wala kuno ini sang ideya nga gindala sang iya asawa ang bag nga iya ginsudlan. Wala makasayad nga, kumana malasanda. Hindi na nga sa bag. Wala ginaiwan eh. Una mo lang pampang sa mga. Ay hadagan mo na. Ginpagwa na sa presoan ng mag-asawa nga taga Altava sa Aklan matapos mag-lapse ang reglementary period. Apang suno sa kapulisan, posible nga plano sa mga ini nga gamito ng kwarta sa pagpanunto. Ginapatihan nato nga itong peki nga kwarta ay magagamit ito nanda. So, siyempre, as previous ay may nagawaon nga nga mga reports, may nagawaon nga complaint, anong karon. Gindala na sa mga personnel sa Kalibo PNP ang mga na-recover nga 1,000 peso bills sa BSP para sa verification. Pananglitan mapamatud-an nga peke ang kwarta, magapangatubang sa nagakaigo nga kaso ang mag-asawa. Panumdum sa kapulisan sa publiko ilabi na subungan dinagyang festival kag iban pa nga mga okasyon nga himuon ang feel, look kag tilt test. Every time nga halimbawa sa Changi ay kumayarang nga batal ay siyempre kilatison din kasi may mga security features man yan. Upod kay Hasi Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, 15 kabalay ginhalitan sang sunog sa Barangay San Juan, Molo. 2 pagid kabalay na sunog man sa Barangay Baldoza, La Paz. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagtungtong sa mga atop samtang nagapasapasa sa mga balde sang tubig. Agod iba siya sa nagakasunog ng mga balay ang pila ka pumuluyo. Ang insidente ang natabo sa Zone 1A, Barangay San Juan, Molo, Iloilo City, pasado alas 2 kahapon sang hapon. 15 ka mga balay ang ginhalitan sang kalayo. Napulo sa mga ini. Totally gutted. 49 naman ka individual ang naapektuhan. Kasi kans lang guruan mo sang kalayo kay light material malangadaan sa piyakman. Di ang sa amon, mix man mo. May iban mga tigulang, mga senior citizens, kung sila first aid, yung iban may mga pilas, yung iban may mga gataas sila, mga blood pressure. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, wala sang tawo sa balay kung saan nagsugod ang kalayo. Apang isa sa mga ginalantaw nga posibilidad nga kuryente ang gintunaan sini. Ginapadala na namon ang mga sample electrical wires sa National Office, didetermina nila kung may short circuit or arcing ang natabo. Nagdangat sa 375,000 pesos ang balor sang halit nga gintugas ang insidente. Samtang totally gutted naman ang duha ka balay sa sunog nga nagluntad sa Zone 3, Barangay Baldoza, La Paz, kay Inasangaga. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa balay sang pamilya Juanico
kag naglaton sa balay sang pamilya Domingo. Makuha pa to debris sample as well as ang electrical wires which is subject for laboratory testing. Wala pa nakapagawa sang estimate ang BFP sa balor sang halit nga gintuga sang insidente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, may panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong subong nga semana. Piso ang igasaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. Samtang 2 pesos naman ang igasaka sa kada litro sang diesel. Ang kerosene may piso kag 50 sentimos kada litro nga pagsaka sa presyo. Ipatuman ang oil price hike buwas sa aga Enero 20. Mga kapuso, mga reports ang health concerns na hanungod sa mga nakainom sang gin-recall nga batch sang infant formula ginaimbestigaran sang FDA. Si Tess Ordales nakatutok. As of January 15, nakabato ng Food and Drug Administration sang 25 ka reports angot sa mga ginpang-recall nga mga batch sang infant formula products sang Nestle Philippines nga non-OptiPro kag non-Kid OptiPro. Sa 18 sa mga ini may health concerns nga nakita sa mga bata nga nagainom sa nasambit nga infant formula. Lakip sa mga sintomas sa mong pagsululuka, paghigko, pagpalanakit sang tiyan, kag iban pang kondisyon. Pila sa mga ini nagakinahanglan sang atensyon medikal. Sunod sa FDA, gina-review na nila ang tagsa ka report kag gina-coordinate man sa mga ahensya. Napakigangot man sila sa Nestle Philippines Incorporated nga ginmanduan nga regular nga mag-report kaangot sa ginapatuman nga voluntary recall sa mga produkto. Magluwas sa pagbantay sa sitwasyon sa mga bata, ginaengganyo man sa DFA ang publiko nga iga-report sa ila ang mga insidente pareho sini. Sang January 9, ginanunsyo sa Nestle Philippines ang voluntary precautionary recall sang pila ka mga batch sa non-OptiPro kag non-Kid OptiPro. Bangod may na-detect na posible issue sa kalidad sang isa ka ingredient halin sa ila leading supplier. Sira sa website sang Nestle Global, nagpatuman sila sang recall sa mga batch sang ilang mga infant formula. Sama sobra 60 ka pungsod kag territories nga kalabanan sa Europa. Sa bago nga pahayag sang Nestle Philippines, nakasaad nga nagapakigangot na sila sa FDA angot sa mga giniport nga sintomas nga posible may kaangtanan sa ginrecall nga batch sang ilang mga produkto. Naintindihan man kuno nila ang concerns sang mga ginikanan ka prioridad nila nga makahatag sang bulig. Ginumpisahan ang voluntary recall bilang paghalong matapos manitek ang manubong nga level sang wala pa natumod nga substance sa isa ka ingredient halin sa global supplier. Pathag sa Nestle, wala sang food and safety threshold sa health authorities angot sa sining nga substance. Wala pa sang datos angot sa epekto sa dise kayong lawas. Sa piyak sang kakulangan sang safety kag regulatory limits, nagdesisyon sila nga magpatigayon sang voluntary recall. Tess Ordales, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, inaugurasyon sang 1.5 billion pesos nga Antique Airport Development Project ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Mas moderno nga pasilidad dako nga bulig sa mga pasahero. Si Kim Salinas nakatutok live. Kim? Jert, mas maayo nga check-in, mas matawhay nga pagulat, kag mas kompleto ang serbisyo. Ini ang pila lang sa mahimo maeksperiensyahan sang mga pasahero sa bago gin-developed nga Antique Airport. Ginasug-alaw paagi sa water cannon salute si President Ferdinand Marcos Jr. sa iya pagpadulong sa probinsya sang Antique kainas ang aga. Ginpangunahan sang presidente ang inaugurasyon sang Antique Airport Development Project sa San Jose de Buena Vista. Gilayon niya gininspeksyon ni PBBM ang arrival area kag check-in counters. Gin-unveil man ang markers ang proyekto sa tubang sang airport. Binubuksan natin ang bagong passenger terminal building. Dito, mas maayos ang check-in, mas komportable ang pag-antay, at mas kumpleto ang mga inaalok na serbisyo para sa mga nagbabiyahe. Ang proyekto nga ginsuguran sang 2016, ginpunduhan sang masobra 1.5 billion pesos. Lakip na diri ang passenger terminal building nga nagabalor sang 126 million pesos. Mas ginpalapad ang passenger terminal building sa 2,264 square meters halin sa 181 square meters. Gani halin sa 64 seating capacity. Sa karon, makaakomodar na ini isang 360 ka mga pasahero. Nagsaka naman sa anom ang check-in counters halin sa duwa. Mas ginpalaba naman sa 1,800 meters ang runway sa airport
halin sa 1,430 meters. Nagapabilin sa 3 ka flights kada semana ang operations ng airport sa adlaw sa Martes, Huwebes kag Sabado. Apang masarangan sang runway nga maka-accommodate sang 2 ka flights sa isa ka adlaw. Naka-install man sa airport ang moderno nga sistema para sa baggage handling, flight information kag passenger convenience. Apisar sa bago nga pasilidad, wala sa pagtaas ang balayran sa mga pasahero. Wala namang pagtaas ang terminal fees natin sa mga ganito. At saka very minimal. Kung ano man yung terminal fees natin ngayon, ganun pa rin. Ang development sa airport ang dako nga bulig, hindi lang sa mga residente, kundi pati man sa turismo sang probinsya. For tourism, this is a gateway to our mountains, rivers, heritage sites, and pristine beaches. It positions Antique as a true destination in Western Visayas. Jert, ang development sa Antique Airport ang kabahin lang sa mas masangkad nga modernisasyon sa mga airport sa Western Visayas suno kay PBBM. Suno man sa presidente subong nga tuig pagasuguran ang pag-aspalto sang runway sa Iloilo International Airport kag ang pagtukod man sa control tower sa Rojas Airport. Jert? Madamo gid nga salamat, Kim Salinas. Sa Negros Occidental, duha ka grupo sa mga bulangero nang kinagamo sa sulod mismo sa Bulangan sa Cadiz City. Pagdabi sa cellphone samtang nag-video, ginatudlo nga ginumpisahan sang gamo. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa sining video nga matawhay pa sa sulod sang Bulangan sa Barangay Don Salvador sa Cadiz City, Negros Occidental. Apang dugay-dugay pa. Makita na sa isa ka video nga may grupo sa mga bulangero nga nagahinugyaw samtang nagalantaw sa sambuwa sa mga manok. Hinali na lang ginbutong sang lalaki nga nakaputi nga t-shirt ang buhok sa isa pa ka lalaki sa iyang unahan. Dito kaginpulihan na sa iban nga bulangero si alias Boy nga mo ang nagbutong sang buhok na nangin rason sang kinagamo. I-refer na lang sila sa barangay. Kaya hindi man sila sure, ma'am. Tungkol sa commotion, hindi sila sure kasi ugid ang nakakuha sa ila. Ang isa sa ila, ma'am, daw nag-picture, ma'am, nag-video, ma'am, sa ilo. Tapos doon natapihan. No, ang kamot ng isa, doon natapihan. Tapos dito na nag-start na ng commotion na ginapinay na ang mga kilala nila. Impahayag na kaangkon sa mga pila si alias Boy kag mga upod niya nga ginpulihan sa piyak nga grupo. Wala na nakilalaan ang iban pa nga bulangero nga involbado sa kinagamo nga nahibaluan pangayaw sa lugar. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso tiglawas sang Anilaw, Iloilo, ginkoronahan nga Miss Iloilo 2026. Si Tess Ordales nakatuto. Production number pa lang makita ng hininugyaw sang mga supporters ang 12 tanan ka mga linay sang Miss Iloilo 2026. Isa-isa nga nagrampa ang mga kandidata sa ila casual wear. Fierce and confident naman sila suksok ang swimsuits. Kag elegant and poised sa ila mga matahom nga evening gowns himo sang Ilonggo designers. Tugtob nga ginpili na ang top 5 nga sanay Lorraine Manggiat sang Tubungan, Zesta Shalom Espinosa sang Anilaw, Angel Anteruel sang Pototan, Jessica Gatungay sang Gibal, kag Patricia Lynn Bierda sang La Paz. Isa-isa na nila ginsaba nagila final Q&A. Ilongga is a heartfelt beauty beyond excellence. Thank you. Apang sa ulihi ang nagpangibabaw mo si Zesta Shalom Espinosa sa Ganilaw, Iloilo. Firstly, my mom who's working abroad, and then my grandparents. I have 4 grandparents. My Papa Edwin, my Mama Rosebud, my nanay and my tatay. They have been the backbone of who I am and who Zesta today is. Patimaan ng mga Ilongga, hindi lang matahom kundi talentado, maalam, kag palaban. Pupot kay Hans Desierto, Tess Ordales. 1 Western Visayas.
Mga puso, ari get ready nga ma-excite sa mga sorpresa sa karakter ng Beauty Gonzalez, Chris Bernal, Mike Tan, kag Martin Del Rosario sa House of Lies. Bantayan ang ila sarang nga himuon sa ngalan sang ambisyon kag gahom. Malantaw ng House of Lies kada 3:20 p.m. Lunes tugtog Biyernes sa GMA Network and Kapuso Street. Arestado ang high-value individual nga si alias Patrick, 37 anyos, sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa barangay Bitaoyan, Badyangan, Iloilo. Suno sa Badyangan Police, nagdangat sa 3 ka bulan ang ila pagmonitor sa subject. Antes ginpatigayon ang operasyon. Nakuha sa iya ang 6 ka plastic sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 60 grams kag may estimated market value nga 408,000 pesos. Sa monitoring sang kapulisan, posible nga yara lang sa banwa ang supplier sa subject kag sa mga kaiping nga barangay ang iyang mga parokyano. Pilaso ng magulang nga si alias Jose, 53 anyos, matapos ginbuno sa iyang manghod nga si alias George sa barangay Tigbawan, Maasin, Iloilo. Suno sa Maasin Police, wala magintindihan na ang duha nga yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Ginpahayag nagpadulong si Jose sa balay sa iyang hinablos kag nagkitaay sila sa iyang manghod. Dito nagluntad ang pagbinaisay tubtob nga ginbuno sa butkon sang sospek ang biktima. Nagpalagyo ang sospek matapos ang insidente. Gindala naman sa ospital ang biktima. Napasaka na sa Barutag Nuevo Police ang reklamo nga homicide batok sa security guard nga nakatiro sa foreman sa barangay Halawod, Barutag Nuevo, Iloilo. Ginkilala ang sospek kay alias Aris ang Iloilo City, samtang ang biktima amo si alias Samuel sang Bingawan, Iloilo. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, upod nga naginumang duha kag isa pa ka gwardiya nga si alias Trix. May nagluntad kuno nga hindi pagintindihan ay sa tunga sa sospek kag biktima. Naglakat ang gwardiya apang ginsunod sang biktima. May komprontasyon nga natabo kag ginbuno ni Samuel si Aris apang nakabalos ang tiro ang gwardiya gamit ang 45 caliber pistol. Ginbawian sa kabuhi si Samuel, samtang gindala naman sa ospital ang sospek nga may pilas ang pagkabuno. Nasamaran man ang ilaupod nga nasa labat sang nagtambag sa duha. Lunsay nagaobra sa isa ka poultry farm sa lugar ang 3. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka mga foreign tourist ginalauman nga magapakigbahin sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival 2026. Si Julius Bilacaol nakatuto. Isa ang delegasyon nagikan sa Guam nga pangunahan sang alkalde sini sa mga ginalauman sang Iloilo City Government para sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. So they will be part of the Mayor's Dinner Man and part sila sang tanan na activities natin din. Magluwas sa mga aktibidad sa Dinagyang, ang mga bisita ang hatagan man sang tion nga makita ng mga ginapabukal nga lugar sa syudad. Kaangot sini, may libre nga mga tour guide kag tour buses nga ginahanda ang syudad para sa mga bisita. Since we have a lot of visitors, nagbutang na kita na lang time slot. No? Since kadamo nagakadto di, pwede kami kapahatag pangayo sa tour guide or free tours. We did the time slot and para hindi man mabudlay kag tanan ma-accommodate nato. Lakip sa mga aktibidad nga pasakupan sa mga turista ang illumination. Sa mga food festival, may tribe contingents man kuno nga ipahamtang para malingaw ang mga bisita. Samtang nagsugod na ang pagplastar sa istruktura nga pahamtangan sa mga tumalanaw sa Freedom Grandstand. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Naghina na Kapuso bilang tropical depression ng Bagyo Ada samtang padayon nga nagahulag sa nasidlangan sang Luzon. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulihin ni nasiplatan sa kalayoon nga 445 kilometers sa sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Wala na sang wind signal sa anumang bahin sang pungsod. Nag-apekto sa gihapon ang trough ukon. Mga panganod sang Bagyo Ada, kadungan sang epekto sang hangin amihan. Suno sa Pag-asa, posible maghina pagid ang Bagyo Ada kag mangin low pressure area kun LPA na lang sa mga masunod nga adlaw. Sa datos naman sa Metro Weather, madubong tsansa sang ulan sa Western Visayas pati man sa Negros Island region. Apang mangin alerto sa gihapon kun may ulan o kun localized thunderstorms. Mga Kapuso, personal nga ginbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Sumag Water Treatment Plant
kag Kaliban facility sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia sining nga hapon. Tinutuyo sang water plant nga madulong nga matinlo nga supply sang tubig sa mga residente sang Murcia kag Bacolod City. Lakip sa gininspeksyon sa presidente ang pasilidad sa sulod nga ginagamit agud magproseso sa matinlo nga tubig. Masobra 100,000 kapanimalay ang makabenepisyo sa ini nga proyekto. Upod sa presidente nga nag-inspeksyon ang lokal nga opisyalis sa Bacolod City kag Bulk Water Incorporated. The Sumang Water Treatment Plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. With a capacity to deliver up to 75 million liters of potable water per day, this project will benefit about 100,000 households. Kapuso, mga nakakostyum nga lechon, bawgin bida sa 18th Lechon Festival sa Barangay Cabug, Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutugan. Nangin masadya kag madinuagon ang ika-18 nga Lechon Festival sa Barangay Cabug sa Bacolod City matapos gibatigayon ang parada sa masobra 20 ka lechon nga gindekorasyonan base sa tema nga Candyland. Gipabayuan ang mga lechon sa mga colorful costume. May naka-sunglasses kag sosyal nga outfits. May nakakalo, palda kag kadaman, nagabanaag pa. Pagkatapos ng parada, ululupod niya ginsaluhan sa mga residente kag bisita ang mga lechon. Ano abing Patrayta Lechon Festival ay ang taga-lechonan sa Barangay 36 ari na diri nag-transfer sa Cabog. Ang barangay ginakilala bilang puluyan sa mga orihinal nga manog lechon sa Bacolod City. Ginapangunahan sa mga pamatanon sa barangay ang aktibidad. Kadelisyosang lechon and I think ang way of welcoming the visitors, the guests from other barangays or outside the city. Hindi lang siya ng ginimiimo lang. It's a story of livelihood sa amon nga kultura, ang amon katigulangan. Sa Barangay Cabug, hindi lang sa pinasahi nga pamaagi ginbida ang lechon, kundi pati man sa kahagpok sang panit kag manamit nga unod. Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.